Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is June 18, 2026 at andito tayo sa Greenbelt 5, La San Lorenzo, Legazpi, Makati at dadalhin po natin sa may Antipolo Valley Subdivision sa may Mambugan, Antipolo po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya Antipolo pag nakuha na po natin sila. Efforts sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. So, talagang kailangan natin magkaroon ng mas sustainable at mas dedicated na allocation of funding para doon sa mga nasiraan at nabiktima itong quake na to sa Mindanao. Dagdag pa niya, tiniyak rin ng panukala na mapupunta ang pondo sa mga sektor na higit na nangangailangan. We hope that we can actually identify these possible sources so we can legislate and we can allocate funding dedicated for the rehabilitation of Mindanao. Habang nagpapatuloy ang relief at rehabilitation efforts, umaasa ang mga mambabatas na agad maisulong ang supplemental budget para mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na matinding naapektuhan ng isa nga sa pinakamalakas na lindol na tumama sa Mindanao nitong mga nakaraang taon. Ako, si Mario Campo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng NDRRMC, umabot na rin sa milyon ang bilang ng mga apektado sa pagyanig. Alamin natin ang iba pang detalye sa umarangkadang balita ni Justin Ignacio. Justin. Araw na ang nakakalipas mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa talaan ng mga Keep left and continue straight, then keep left at 440 EDSA. Pero kung isa dito mula sa Davao Region, habang limang hospital ang mula sa Subsergeant. Nagtuturo oras na ito ng ginagawang institusyon na nawawala at patuloy pang iyahala. Ang 13 ay mula sa Davao Occidental, 15 mula sa Rizal, at 2 mula sa South Cotabato. Keep left at the 442 EDSA. Ang individual. Karamihan sa mga ito ay galing sa Subsergeant. Sa kabuuan, umakyat siya sa 1.5 million na katao ang naapektuhan ng lindol o kasunod naman yan. Continue on EDSA for 3 kilometers. Ayon sa OCD, nakapagpilita ng 176.8 million pesos na tulong ang ibang mga ahensya sa mga apektado. Pagdating naman sa mga nasirang bahay din, higit 12,000 ang tuluyan ng nagiba, habang namaglalang ng nagiba ang higit 6,000 bahay. Sumatotal naman sa 1.29 billion pesos ang halaga ng pinsala ng higit 7 infrastruktura sa Mindanao. 29.8 billion pesos naman ang naidalang pinsala ng lindol sa agrikultura sa Davao del Norte at Davao del Sur. Nagkakaroon patuloy na nasa ilalim ng state of calamity ang 14 na munisipalidad mula sa mga probinsya ng Davao Occidental, Sarag Valley at South Cotabato. At natin pamahagilan sa kanila ang 8.1 million pesos na tulong. Yan ang muna ang status. Balik sa ito sa T2. Maraming salamat, Justin Ignacio. Nahulog sa bangin ang isang truck na mag-aalin sana ng relief goods sa mga naapektuhan ng lindol sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Driver at pahinante, sugatan. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia. Masayang nagre-repack ng mga relief goods ang grupo ng vloggers na ito upang ibigay sa mga nasalanta ng 7.8 magnitude na lindol sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, isang araw bago nila ito inihatid. Ngunit alas 11:40 ng umaga nitong Hunyo 17, bigla na lang nahulog sa bangin ang forward truck na siyang sinakyan ng mga relief packs sa Sitio Sinugbang, Barangay Lapuan, Don Marcelino, Davao Occidental. Ayon sa investigasyon, nawala ng preno ang truck na ilan para mawala ito sa balanse at mahulog sa bangin. Nahulog din maging ang mga relief goods. Agad namang dinala sa pagamutan ng pahinante at driver ng truck na nagtamo ng mga sugat at galos sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Yung sa pamilya
player sa team o sa kuan ba sa kuan mo ng team nila ng 3 ba. So, nagtitling mo sa kuan is nalos daw niyang rate. Ilang ko na, kaya niya ang isundan niya CCB. So, kaya ang kabig pa wala kung ako sa pampang. Paalala ng mga otoridad na mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Mula dito sa Davao, Nuring Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Naniniwala ang 19% ng mga Pilipino na ibabase ng Senator Judges ang kanilang boto sa impeachment kay Vice President Sara Duterte sa ebidensya at batas at hindi sa mga politikal na konsiderasyon. Ayon sa survey na isinagawa ng Okta Research noong April 20 to 24, nasa 32% ng respondents ang hindi naniniwala na ikukonsidera ng Senator Judges ang mga ebidensya o sa madaling salita ay mas mangingibabaw ang mga politikal na paniniwala. Samantala, humigit kumulang 50% naman ang undecided. Dagdag pa ng Okta, nangangahulugan ito na limitado pa lang ang kumpiyansa ng publiko sa Senado pagdating sa gagawing paglilinis. Sa pagkakataong ito, makausap natin si Professor Ranjit Rai, ang presidente ng Okta Research. Magandang gabi po, Professor Rai. Welcome back sa Arkada Balita. Magandang gabi sa inyo lahat, sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin. Ito nga, Professor Rai, kung hindi ko nagkakamali, no, may survey kayo before na 74% ng mga Pilipino ang nais na ituloy ang paglilitis kay VP Sara Duterte. Pero ngayon naman sa survey ninyo, 19% ang nagsasabi na baka raw hindi evidence-based yung magiging hatol ng Senator Judges. Yes, tama ho. At wala hong contradiction ho, yung findings natin sa dalawang survey na yun. Ang unang survey natin nagsasabi na talagang mas marami ang gusto magkaroon ng pagkakataon yung ating Vice President Sara Duterte na maklaro yung pangalan niya sa isang paglilitis. Ito naman tinatanong dito, ang may kapabilidad ba maging patas at walang kinikilingan ang ating Senado? So tinatanong natin dito, palagi niyo ba magiging patas, magiging walang kinikilingan, no? Ang paglilitis sa Vice President natin. Nagsasabi na ang basihan at ang basihan ba ay ebidensya at hindi politika. Tanda natin na impeachment ay pareho yan. Ang impeachment ay isang political process yan. Pero sa atin, ang lumalabas sa survey natin, marami ko sa ating kababayan, halos 81% pag sinabi mo yung 32%, at saka ang 49% na don't know, 81% ang skeptical. O hindi sila sigurado na ang ating Senado ay capable na magkaroon ng patas na at walang kinikiling ang paglilitis at magiging tanyag ang mga political na konsiderasyon at hindi yung ebidensya. So ang summary na natin, key finding na ating survey, importante sa ating mga kababayan, no, na kung ano man ang maging desisyon sa trial, ano man kung conviction o acquit, dapat ay nakabatay yan sa ebidensya, nakabatay yan sa merito ng kaso at hindi lang sa political na konsiderasyon. Yun ang gusto natin mga kababayan. So yun ang lumalabas na sa survey. Oo, pero Professor, yes. Alam naman natin na ang mga Senator Judges natin ay mga politiko rin. May mga partido, alyansa, at may interes na politikal. Lalo na't marapit na ang eleksyon o sa 2028. Pero, yun na nga, ang mating ka din, Professor, ay sa mga nagdaang mag-aagawan sa liderato sa Senado, ay alam na agad yung biases. Hindi kaya ito yung kaya nakapag-isip ang ating mga kababayan na gano'n, na hindi magiging partial, walang bias yung, or magkakaroon ng bias yung kanilang mga desisyon. Siguro nga, maaaring hindi yan isang ekspektasyon, pero ang hinahangad ng mga ating kababayan isang paglilitis na nakabase sa ebidensya na walang kinikilingan
decision sa paglilitis at saka sa final decision. Pero yung proseso dapat patas, walang kinikilingan at importante hindi lang yung decision eh. Ang lumalabas sa survey nito, hindi lang importante na kung ma-convict o ma-acquit. Ang importante dapat yung proseso. Nakikita ng mga ating kababayan na legitimo na hindi siya napatas siya nga, yun nga, at saka impartial po siya, na hindi siya rigged. So importante yung legitimacy ng process is as important as the final decision, whether to acquit or to convict. Okay. So, yun ang sinasabi natin mga kababayan. Sana nakikinig ko yung mga senador natin na hindi mo pwede political lang ang konsiderasyon dito. Dapat ho talaga nakabase ho sa ebidensya, nakabase ho sa idea na dapat patas yung paglilitis at impartial ho yung mga ating senador. At kung mangyayari yan, Professor Rai, ay posibleng magbago yung resulta ng survey. No, yung 81% na pinagsama ang undecided at yung hindi naniniwala habang umuusad ang paglilitis sa Vice Presidente. Napakaganda na ho na tama ho kayo kasi ito ay pre-impeachment survey. April pa ho to. Si Senator Tito Soto pa ho ang Senate President noon. So ito lang yung pananaw ng mga ating baseline survey to. Pananaw ng ating mga kababayan tungkol sa nagbabadyang impeachment trial. Now, pag nagsimula na yung impeachment trial, which is today, may pre-trial na, tingnan natin pagka umusad to kung ano magbabago ang mga pananaw ng ating kababayan. Pero klaro sa survey, ang gusto ng mga kababayan natin, hindi lang yung final judgment. Dapat paniwala ko yung proseso. So dapat ko ay patas yan, walang kinikilingan at nakabase sa ebidensya yung desisyon ng impeachment court. Oo, factor din dito, Professor Rai, yung mababang performance rating base sa paningin niya, no, ng publiko kung bakit ganito yung kumpiyansa nila sa Senado, paano natin maibabalik yan o mapapataas yung kumpiyansa ng publiko? Well, ang kumpiyansa ng publiko sa Senado naman, maraming factors yan, hindi lang naman dahil sa impeachment at mukhang mas malaking factor sa pagtaas ng kanyang kumpiyansa yung naayos na leadership fight, no? Nagkaroon ng gulo sa Senado, naayos na ngayon. Pangalawa, yung performance niya doon sa pagkagawa ng mga batas kasi yun naman ang pangalawang batayan ng ating mga kababayan kung nagpa-perform yung ating Senado. Etong sa impeachment ho, hindi pa natin masasabing may malaking impacto kasi hindi pa ho nagsisimula. At tandaan ho natin yung survey na lumalabas ng OCTA ay pre-impeachment survey. Hindi pa ho nagsisimula yung pre-impeachment trial po. It's a survey, a pre-impeachment trial survey po. So hindi pa ho nagsisimula yung impeachment trial po. So, magbabago pa yung mga numero na to. Yeah. Okay, naapektuhan ba yung pananaw, Professor Rai, ng public dahil sa mga lumalabas sa social media at yung political narratives? Siyempre, mga spin doctors, nandiyan na rin, Yes. no, kumikilos. So, yun sir, naka-apekto ba sa ating publiko? Ang survey ho ng OCTA ay magkakaroon kami ng survey, i-implement siya next week ho for the second quarter. Doon natin malalaman siguro kung may impact itong kaguluhan sa Senado na naayos na doon sa trust and performance niya. So yan yung findings na hindi pa namin na-verify. Pero sigurado ho, nag-iba ho ang tingin natin mga kababayan sa Senado at sana na ngayon dahil nagkakaayos na sila, yung minority at saka majority, tuloy-tuloy na, no, na maayos rin yung trust and performance levels ng Senate kasi nakatutok na sila sa trabaho, hindi sa politika. Pero, yun na nga, pagod na kaya ang mga Pilipino sa ating politika? Well, hindi pa namin ma-measure, no? Maganda kasi makita natin yung comparison between the first quarter ng 2026 at saka second quarter ng 2026. So, abangan natin yung susunod na OCTA survey. Pero definitely just from our observations over the last few weeks, talagang disappointing ho yung politics natin. Masyado nakafocus ho sa politika, hindi nakafocus sa gawa. So, yun ho yung madalas namin nakikita sa FGDs namin, naririnig na ang gusto ng taong bayan natin, masolusyonan yung mga pangunahing problema. Yung problema sa mataas na presyong bilihin, mababang sweldo, yung issue ng murang pagkain,
Lumalabas sa surveys namin, nasa top 5 pa rin yung issue ng graft and corruption. Paano natin pipigilin to? So yun, malaking issues na hanggang ngayon nasa top 5 urgent national concerns namin sa surveys namin at patuloy pa rin na nasa top 5. So naghahanap ng solusyon yung mga ating kababayan, tumitingin sila ng leadership hindi lang sa ating presidente pero pati sa ating kongreso. Sana matugunan ng mag-focus dun sa gawa at hindi sa ngawa. Okay? Okay, ano yung dapat nating bantayan habang umuusad ang impeachment proceedings? Lalo, saan tayo kukuha ng mga totoo at lehitimong impormasyon? Posible kasi magkalat nga sa social media, di ba? Yung mga fake news. Prof. Tama ho, maganda ho na yung impeachment process natin may mga spokesperson on both sides. Andyan yung media, nakatutok yung legitimate na media, kasama kayo doon, na talagang magbabantay, no? At meron pong movement ngayon, Bantay Senado, na pinangunahan ng Team Pilipinas at may network ko ng mga NGOs yan at saka social civic organizations na talagang nakatutok sila sa Senado, no? At ito na ang goal na ensure na yung hindi lang fair and impartial yung ating impeachment process na talagang nakapatay sa ebidensya, pero that magiging silang platform for providing, no, genuine at saka legitimate news, no? Yan ang talagang problem eh. Kaya nga ho, pati yung House Defense Panel, meron ng spokesperson ho. At hindi ako I won't be surprised na yung ating prosecution meron rin our House Prosecution Panel, I should say, may spokesperson at saka yung defense may spokesperson na rin. So doon tayo nakikinig mo sa legitimate na mga news outlets kagaya ng Arangkada for our information. Yun ang gabay na pwede natin gawin kasi yun nga. Keep left and continue straight. Siguro dapat televised through lahat ng yung impeachment trial, whether it's a pre-trial and all aspects ng impeachment, dapat transparent siya at open sa media. Basta may nandiyan yung media, I think people will be able to access genuine, truthful information. Alright, maraming salamat Professor Ranjit Rai, ang pangulo po ng Okta Research. Magandang gabi, sir. Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa pagpapalawak na ugnayan ng dalawang bansa sa enerhiya, oil security at iba pa. May umarangkadang balita si Christian Bascones. Simula na ang mga talakayan sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Naka-face-to-face ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin para sa isang bilateral meeting kasama ang ibang opisyal ng kani-kaniyang pamahalaan. Dito, tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, agrikultura, food security at ang pinaka-importante sa panahon ngayon, ang enerhiya at oil security. We appreciate the forward-looking exchange and on the different structural issues that affect the trade between our two countries. And as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. Kabilang ang Russia sa tatlong pinakamalalaking producer ng langis sa buong mundo. Tinatayang nagmumula sa Russia ang humigit kumulang 10 hanggang 12% ng kabuuang supply ng langis sa buong daigdig. Kasunod ng United States at halos nagkakalapit sa Saudi Arabia bilang mga namuunang sandigan ng enerhiya. Ginanap ang bilateral meeting sa sidelines ng naturang summit kung saan inanyayahan din ni Pangulong Marcos Jr. si President Putin na dumalo sa ika-21 East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre bilang bahagi ng pagiging chair ng Pilipinas ng ASEAN. Sinabi ni Putin na may malaking potensyal ang pagtataas ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Russia, lalo na sa agrikultura at enerhiya. Apparently, we are approaching the present threshold with an immense capital of mutual beneficial cooperation underpinned by good traditions of mutual respect and respectful legitimate interests of each other. Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course there is a good potential to enhance. Yes,
supplies of agriculture and energy resources. Ang pagbisita ni Marcos sa Russia ay napapanahon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Bunsod ng sigalas sa gitnang silangan na naglantat sa kahinaan ng Pilipinas sa pagbabago ng supply at presyo ng petrolyo. Inaasahan din na tatalakayin kung paano makakatulong ang Russia sa plano ng Pilipinas na gumamit ng nuclear energy sa layunin na pababain ang halaga ng kuryente sa bansa. Ako si Christian Vasconez ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino. Samantala, inaasahang tataas ang bilang ng mga turistang Ruso na bibisita sa Pilipinas matapos magpahayag ng interes ang ilang Russian Airlines na maglunsad ng direktang biyahe patungo sa Manila at Cebu. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia, Igor Baylen, kilala at patok sa mga Ruso ang mga destinasyon gaya ng Boracay at El Nido. Umasa rin ang pamahalaan na mas marami pang direktang flight ang mabubuksan upang mapalakas ang turismo at ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Russia. Yun po ay dinadevelop natin so that in terms of economic relationship, tourism is a very important part of the economic relationship and there is great potential. Aside from the traditional exports, imports of oil, energy and food. Umarap na sa National Bureau of Investigation ang assistant coach ng Ateneo Blue Eagles kasama ang ilan pang mga manlalaro. Pero tila tikong pa rin ang bibig ng mga ito. Yan ang marangkadang balita ni J.M. Pineda. Unang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw ang isa sa mga coaching staff ng Ateneo Blue Eagles na si Assistant Coach Sandro Soriano kasama ang kanyang abogado. Nagbigay ng salaysay si Soriano sa NBI na posibleng makatulong sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang players na sina Rene Paterponia at Divine Adili sa kanilang team building sa Dipacolaw, Aurora. Pero tikom ang bibig nito sa media at walang binigay na kahit na anong reaksyon patungkol sa nangyaring insidente. Higit 3 oras din ang inabot ng pagtatanaw ng NBI kay Soriano at pasado 1:00 na nang matapos ito. Sunod na lumutang ang mga manlalaro ng Ateneo basketball team kasama dyan ang mismong team captain ng Kukunan na si Jared Pay. Kabilang din sa mga dumating ang ilan sa mga senior players ng Ateneo gaya nila Joaquin Espina, Andrew Bongo, Ian Espinosa, Kyle Gamber, Malcolm Tyler at si Sean Tuano. Kasunod rin nila ang isa pang miyembro ng coaching staff ng Kupunan. Pare-parehong walang pahayag ang mga manlalaro at kahit mismo ang mga abogado nila ay iwas makipag-usap. Hihimay-himayin ng NBI ang mga detalyeng nakuha nila sa mga manlalaro pati na rin sa mga coaches para matiyak na tama ang lalabas na resulta sa investigasyon. Sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na wala pang nakikitang konklusyon ang ahensya kung may foul play ba ang insidente dahil kailangan mabuo at madugtong ang kwento ng bawat isa. Malabo rin umano na matapos ngayong linggo ang investigasyon, taliwasan ang unang sinabi ng NBI na ngayong Biyernes ay maaaring may buong kwento na ang nangyaring insidente. Kasama naman sa investigasyon ng ahensya ang impormasyon na hindi otorisado ng Athletics Office ng Ateneo ang ginawang team building activity ng basketball team. Inaasahan na bukas ay susulpot na si dating Ateneo sa ahensya para sa kanyang salaysay sa nangyaring pagkalunod ng kanyang mga manlalaro. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News sa serbisyo para sa Pilipino. Sa ibang balita sa sa CCTV ang pagnanakaw ng riding in tandem sa isang nakapalatang motorsiklo na pagmamayari ng isang security guard sa Quezon City. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Alerto. Kuha ang CCTV dito sa babaan ng R. Fernando Street, Barangay San Antonio, Quezon City. Pasado alas 12 ng ating gabi nitong June 9. Makita sa CCTV ang pagdating ng riding in tandem sa kanyang itim na motorsiklo. Maya-maya, huminto-hinto at bumaba ang angkas papunta sa mga nakaparadang sasakyan. Ilang minuto lang ay may tulas na itong motorsiklo at saka nito pinaandar. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakita ang pinto mga suspect
namin yan. Ayon sa barangay, hindi nila residente ang mga sospek sa pagnanakaw. Nag-aalaman po ng mga involved na mga suspect ay mga professional po talaga sila. At sa katuwang po ang kapulisan na mga truck po namin na hindi sila taga rito. Hindi po Quezon City, malayo po ang narating nila. Dahil report na sa pulisya ang nangyaring insidente, kasalukuyan ang nagsasagawa ng backtracking at follow-up operations upang matuntun ang mga nasa likod ng pagnanakaw. Naipaalarma na rin sa Land Transportation Office ang natangay na motor. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Nasabat ng autoridad ang halos 1 milyong pisong halaga ng expired na pagkain at iba pang produkto sa Quiapo, Maynila. Nagbabalik si Lestor Aler. Tumambad ang bulto-bultong grocery items at iba pang produkto sa lakay ng mga tauhan ng Special Mayor's Reaction Team. Ang isang bodega sa Maynila nitong Martes ng gabi, nauna na kasi nakatanggap ng impormasyon ng mga polis na may binibenta ng expired products sa lugar. Kaya kasi ilabas po yung counter ay nandun po yung mga kanilang mga tindahan. At nung inakit po namin yung second floor, sa tignan rin po ng informant natin, nakita po namin yung mga expired products na po yan, tapos may mga dala po. Napag-alaman din na binubura at pinapalitan ng expiration date bago ibenta ang produkto. Sa CR po, nandun po namin nakita yung mga hindi sila yung mga binubura po, tapos buburay na po yung dates, tapos data number na po nila ng parang yung data po na ito, dito po expired. Nag-receive arestado ang 5 tauhan ng bodega. Aabot sa halos 1 milyong pisong halaga ng produkto ang nasabat ng mga otoridad. Kinumpis ka rin ang 3 tampering device. May paalala naman si Manila Mayor Isko Moreno sa mga Manileño. Kaya po sa mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, mag-iingat po kayo ha, hindi po kumumura, ay likas lang. Maganda makatipid tayo sa gastusin sa pang-araw-araw. Maganda naman. Kaya lamang ho, mag-iingat tayo. Paglabag sa The Consumer Act of the Philippines at Food Safety Act of 2013, ang kasong isinampa laban sa mga sospek. Tinutugis naman ang may-ari na sinalakay na bodega. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Nilagdaan ni US President Donald Trump at Iran President Masoud Pezeshkian ang isang kasunduan para tuluyang itigil ang gera sa gitnang silangan. Sa ilalim ng kasunduan, ipatutupad ang agaran at pangmatagalang pagwawakas sa military operation ng Estados Unidos, Israel at Iran. Bubuksan na rin ang Strait of Hormuz at papayagan ng Iran ang ligtas na pagdaan ng mga commercial vessels nang walang singil sa loob ng 60 araw. Pumayag na rin ang US na ipawalang visa ang lahat ng sanksyon nito at paalisin ang kanilang naval blockade sa mga pantala ng Iran. Muli namang mag-uusap ang mga bansa sa loob ng 60 araw para magkaroon ng isang final deal sa peace talks. Nagsimula ang gera noong February 28 na nagdulot ng gulo sa gitnang silangan at nakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Pasok na sa round of 16 ng Berlin Tennis Open si Filipino tennis ace Alfie Ayala matapos umibuli laban sa pagbato ng Croatia at Olympic silver medalist na si Donna Vekic sa score na 7-5, 6-4. Tinalo ni Ayala ang kalaban kahapon sa Steffi Graf Center Court. Sunod namang mga katapat ng Pinoy tennis sensation ang kasalukuyang world number 2 mula sa Kazakhstan na si Elena Rybakina. Una na silang nagharap sa Italian Open itong Mayo kung saan nanalo ang Kazakhstar sa score na 6-4 at 6-3. Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Lita Corpus, ako po si Maan Makapagal. Ako naman si Jack Batallones para hindi mauwi sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada balita. TV Patrol sa TCFM.
Oo. Sama-sama lang kahit mahirap. Tulungan para Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya. Ng mga nagbabagang balita. Bangkay ng babae at lalaki natagpuan sa loob ng sasakyan sa Tarlac. Isa pang bangkay tumampad sa abandonadong SUV sa Nueva Ecija. Dahil sa away sa lupa, lalaki pinagtataga ng kanyang kapitbahay. Mga miyembro ng Aguinaldo Men's Basketball Team umarap sa magkahiwalay na investigasyon ng NBI at CIDG kaugnay ng trahedya sa Aurora. Truck na may kargang relief goods para sa mga apektado ng lindol nahulog sa bangin sa Don Marcelino, Davao Occidental. Sunog, sumiklab sa condominium sa Quezon City, ilang residente nahirapang huminga. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin nagpulong sa sektor ng enerhiya sa bansa. Inaasahang makikinabang sa pagpapalago ng kalakalan ng dalawang bansa. Matinding singabo, ramdam sa pag-iikot sa Cavite ng hari ng aksyon sa ating henerasyon, Bongo Martin. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa mga bangkay na natagpuan sa kabaan ng Tiflex. Natuklasan ang dalawang bangkay sa loob ng isang nakaparadang SUV sa isang gasolinahan sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway nitong Miyerkules na hapon. At live mula sa Tarlac nagpapatrol, Johnson Manigaba. Johnson, ano yung kinamatay ng mga biktima at paano sila napadpad doon sa gasolinahan? Alvin, sa ngayon hindi matukoy sa isinasagawang investigation ng Tarlac Police Provincial Office ang posibleng dahilan ng pagkamatay ng dalawang biktima na isang 20 years old na babae at isang 20 years old o 28 years old na lalaki. Sa initial na investigasyon, Alvin, lumalabas na bumili sa isang coffee shop sa lugar sa isang gasolinahan yung dalawa at pumarada sa parking lot na nasa likod. Matapos ng ilang oras, natuklasan ng gwardiya na hindi na gumagalaw ang mga biktima sa loob ng kanilang sasakyan. Continue for 700 meters, then turn right onto White Plains Avenue. Magkakatabing Brigado Salve Cimiento sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPX na bahagi na ng Victoria, Tarlac. Nang responding ng lugar, iordona na pag-plate na isang sasakyan sa parking lot na nasa likod ng isang coffee shop. Nasa loob ng SUV ang bangka kay isang babae at ang isang lalaki. Batay sa investigasyon, In napansin ng 300 road meters, guard na turn matagal right nang onto White nakaparadang Plains sasakyan Avenue. sa lugar at hindi bumababa ang mga pasahero nito. Nang inspeksyonin, doon na lamang niya nakita na wala ng balay ang mga biktima. Sinubukan ng news team na hanapin ang gwardiya para sa detalye, pero wala sino man sa kanyang mga kasama sa trabaho ang makapagturo sa kanya. Ayon sa Tarlac Police Provincial Office, inilala na In 100 meters, turn right. insidente ng Paniki, Tarlac.
lumipat sa likod? O paano ba? Wala pa yung ganong kwento, Alvin. Ang lumalabas lamang ngayon, dalawa yung sakay ng SUV, bumili ng kape dun sa coffee shop at nagparada sa likod. Matapos noon, makalipas lamang isang oras ay natagpuan na ng roving guard yung dalawa na wala ng malay ay dideklarang dead on the spot ng mga responding police nang magsagawa ito ng investigasyon itong Miyerkules ng hapon. Alvin. Sige, hanggang dyan muna. Maraming salamat, Johnson Manlaban. Natuklasan din ang bangkay ng isang lalaki sa loob ng isang abandonadong SUV sa General Tino, Nueva Ecija nitong Miyerkules ng hapon. Ayon sa Nueva Ecija PNP, napansin ng ilang residente ang sasakyan na matagal nang nakaparada sa gilid ng kalsada sa Barangay Pias, kaya sinilip nila ito. Doon na tumampad sa kanilang katawan ng biktima na nakabalot sa kumot. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Ayon naman sa Police Regional Office 3, wala pa silang nakikitang ebidensya na may kaugnayan ito sa dalawang bangkay na natagpuan naman sa loob ng sasakyang nakaparada sa gasolinahan sa Victoria, Tarlac. Sugatan ng isang lalaki sa Rodriguez Rizal matapos pagtatagain sa ulo ng tatay ng kanyang nakaalitan. Nagpapatrol, Christopher Sitson. Nag-viral ang video ng mag-amang ito na nakikipagpuno at nakikipag-agawan ng itak sa isang lalaki sa gitna ng kalsada sa Barangay Jose Rodriguez Rizal. Ambulansya dapat po! Ambulansya! Ang isa sa kanila, upad at nanghihinga dahil sa tinamong mga taga. Nakabitaw at nakapaglakad papalayo ang lalaki nang pumawad sa gulo ang ilang residente. Pagdating po ng mga responder namin is dugaan na or nag-pass out na po. Halos hinimatay na po talaga. Dahil din po sa kalasingan kasi ang parang anong Continue on Katipunan Avenue for 1 kilometer. Sa investigasyon ng pulisya, unang nakasagutan at nakasuntukan ng biktima ang kapitbahay dahil sa away sa lupa. Pagtalikod, dito na siya sinugod ng itap ng ama ng kaalitan. Merong konting problema sila sa parcel po ng lupa doon sa kanilang lugar. Huwag po masyadong mainit ang ulo. At hanggat kaya po pag-usapan po ng maayos, hindi yung ginadaan lang sa saksakan. Nasa maayos na kondisyon na ang biktima matapos magamot at matahi ang mga sugat sa kanyang ulo. Na-recover ng otoridad ang ginamit na 20 pulgadang itak. Agad namang naaresto ang mag-amang suspect. Pero tumanggi nang magsalita ukol sa kinakaharap na reklamong frustrated homicide. Christopher Sitson, ABS-CBN News. Lumilikas ang mga residente ng isang condominium sa Barangay Bagong Bayan sa Quezon City matapos na sumiklab ang sunog sa ilang bahagi ng gusali. Marami sa mga residente ang nahirapang huminga dahil sa nalanghap na usok. Nagpapatrol, easily. Sa videong ito, makikita ang ilang residenteng nakaupo sa may bintana ng isang kondominyo. Nakita rin ang makapal na usok na lumalabas mula sa ilang bintana sa iba't ibang palapag ng gusali. Ito'y matapos sumiklab ang sunog mag-aalas 7 ng umaga sa nasabing kondo sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City. Inilikas ang nasa halos 200 residente ng 29-story building matapos umabot ang usok sa iba't ibang bahagi nito. Sinakay sa mga wheelchair ang mga senior citizen habang sinuotan ng oxygen mask ang ilang residente. Ang iba naman, isinakay sa ambulansya matapos mahirapang huminga dahil sa nalanghap na usok. Masakit din po sa ilong tapos sa lalamunan. Pinakabahan po kasi nangungot lang. Tapos pagkakala rin parang na mahimatay din ako. Nakakaba. I couldn't breathe. I was having a panic attack. After the explosion, there was water coming out from everywhere. You didn't know where it came from. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagmula ang usok sa basement ng gusali matapos magkaroon ng sunog sa garbage chute o daluyan ng basura. Every floor kasi, lahat na sila nagtatabo ng basura. So, kung ako nasa 29th floor sila, bagsak lang sa ground floor. So, kung magkaroon ng usok sa ground floor, ang tendency kasi umakyat yung usok. Sa kapal po kasi nung usok, pumasok na yung usok sa bawat unit nila. Kaya po, kailangan namin talaga ipakita. Walang nagkakat na nasugatan sa
presidente. Patuloy namang iniimbestigahan ng DSP ang pinagmula ng apoy. Galing po kasi sa solid waste yun. Kaya iniimbestigahan pa namin bakit hindi sa pakinanggal. Sa isang auditorium muna mananatili ang mga inilikas na residente hanggat hindi pa natatapos ang clearing at mopping operation sa loob ng gusali. Wala pang pahayag ang management ng gusali sa ngayon. Easily, ABS-CBN News. Patuloy ang pagdating ng mga miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team sa magkahiwalay na investigasyon ng pulisya at National Bureau of Investigation sa ugnay ng pagkalunod ng dalawa nilang kasamahan sa koponan. Nagbabala naman si Interior Secretary John Vic Remulla na papatawan ng contempt si Ateneo Head Coach Tab Baldwin kung hindi pa rin siya sisipot sa kanilang investigasyon. Nagpapatrol, Alison Po. Sampung miyembro ng Ateneo Blue Eagles Men's Basketball Team ang nagpunta sa National Bureau of Investigation ngayong Huwebes para magbigay ng kanilang sinumpaang salaysay kaugnay ng trahedyang nangyari sa kanilang team building activity na ikinasawi ni Rene Paterponia at Divine Adili. Kabilang sa mga humarap sa NBI, sina Team Captain Jared Bahay, Ian Espinosa at Andrew Moco. Silang tatlo rin ang lumahok sa town hall meeting na isinagawa ng Ateneo noong Martes kung saan ibinahagi nila ang mga pangyayari sa naturang team building activity. Sumipot na rin sa ahensya ngayong araw si Assistant Coach Sandro Soriano matapos hindi makapunta sa NBI noong Martes. Tumanggi nang magbigay ng pahayag si Soriano matapos sumalang sa investigasyon. Umaasa naman ang NBI na dadalo na sa Biyernes ang iba pang miyembro ng coaching staff, kabilang si Head Coach Tab Baldwin na inisyuhan na ng Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice. Samantala, dumalo rin sa TNT Criminal Investigation and Detection Group ang 8 pang manlalaro ng Ateneo para sa hiwalay na investigasyon sa insidente. Nagpunta rin doon sina TNT Chief Jose Melencio Nartates Jr. at Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Remulla na ilatag na ng CIDG ang Arriving in 45 minutes at 7:28 p.m. This route is toll. Department of Justice sa susunod na linggo. The report is not complete. Bukas yung mga coaches ang sabina nila. And then we should, siguro, mga Martes, dadawin na namin sa DOJ ang full report namin. Kung makompleto na yung story mula sa coaches, magre-recommend na kami. Hindi pa natin masabi kung with definite numbers, o ayan, sa anong case. Bilisan natin. We are utilizing almost all of the investigators. Nagbabala naman si Remulla na maaaring patawan ng contempt si Baldwin kung hindi pa rin dadalo sa kanilang fact-finding probe. Alison Ko, ABS-CBN News. Formal lang nagbukas ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa ikalawang araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Russia. Sa hiwalay na pagpupulong kasama si Russian President Vladimir Putin, nagkasundo ang Pilipinas at Russia na mas palawigin pa ang kalakalan ng dalawang bansa. At live mula sa Kazan, Russia, Paranol, Katrina Domingo Cap, ano ang nangyari sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit at ano-ano ang napagkasundoan ni na Pangulong Marcos at Putin? Dahil sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemoration Summit ay itinuto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang chairman ng ASEAN ngayong taon. Nagtatatlong bagay sa sentro ang talakayan ng ASEAN sa Russia. Una na diyan ay yung pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Pangalawa ay ang pagpaparami ng oportunidad para sa pagnenegosyo. At ang pangatlo ay ang pagpapatuloy noong mga scholarship programs at cultural exchanges para mas pagkaintindihan at mas pagkakilala ang mga Southeast Asians at ang mga Ruso. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction. Iyan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Ayon sa Pangulo, kailangan na maging mas mataas ang ambisyon ng rehiyon para mapalawig ang mga oportunidad para sa mga Southeast Asian at mga Ruso. Our trade and investment ties have grown, but they have yet to reach full potential. We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities, improving trade facilitation, deepening investment flows, and connecting our business communities.
food and energy security deserve a particular attention. As these are the foundations of Sa pagtatapos ng pagpupulong ngayong araw, inaasahan na babalangkasin ng ASEAN at ng Russia ang Kazan Declaration na tutukoy sa mga hakbang kung paano mas mapapaigting ang relasyon ng dalawang partido sa mga susunod na taon. Samantala, parehong naniniwala sina Pangulong Marcos at Putin na maraming oportunidad para sa mga negosyante ng Pilipinas at Russia. Ang mga sektor ng agrikultura at enerhiya ang inaasahang pinakamakikinabang sa desisyon ng Pilipinas at ng Russia na palawikin ang kalakalan. Lalo pat ang Russia ang itinuturing na pinakamayamang bansa sa Europa pagdating sa langis. Habang ang Pilipinas naman ay hitik sa mga prutas at laman dagat na karaniwang hindi nabibili sa pinakamalaking bansa sa Eurasia. There are many potential areas that I think that we should still open to explore, and I think that the present level of trade, though it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. Sa tala ng ASEAN, pumalo sa $18.13 billion ang bilateral trade ng Russia sa buong ASEAN noong 2024. Pero sinabi ni Putin na noong 2025, ang halaga ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Russia ay nasa kalahating bilyong dolyar lamang o nasa halos 15% lamang ng kabuuang kalakalan ng Russia at ASEAN. Of course, this is far from the limit, and of course there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. Today, we have a good opportunity, Mr. President, to evaluate the current state of the Russia-Philippine cooperation. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang Malacanang kung ano-ano ang mga kasunduan na naisapinal sa pagpupulong ni Marcos at Putin. Ngunit nauna nang sinabi ni Philippine Ambassador to Russia, Igor Biden, na nagsimula na ang Russia na magdagdag ng mga flights papunta sa Pilipinas. There is the Russian market to be tapped. They are interested and they have the resources because alam po natin na compared to other countries, ang Russians per capita and this is based on statistics, mas malaki sila gumastos in terms of tourism. So yan po ay dinedevelop natin. Speaking as chair of ASEAN, Samantala, hinikayat ni Pangulong Marcos si Putin na pumunta sa Pilipinas sa Nobyembre para sa East Asia Summit. Ito ang taunang pagpupulong ng ASEAN at ng ibang bansa sa labas ng Southeast Asia para pag-usapan ang mga isyong tungkol sa ekonomiya, geopolitics at seguridad ng rehiyon. as chair of ASEAN, I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining the regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region. Bagamat formal na naging dialogue partner ng ASEAN ang Russia noong 1996, hindi pa dumadayo si Putin sa Pilipinas bilang pangulo ng kanyang bansa. Sinabi naman ni Putin sa 11 miyembro ng ASEAN na isinusulong din ng Russia ang isang makatarungang daigdig kung saan ginagalang ang soberanya ng bawat bansa. Diyan sa ngayon ay nandito kami sa labas ng bulwagan kung saan inaasahan na magbibigay ng isang joint press statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin sa loob lamang ng ilang minuto. Inaasahan naman na ngayong araw, June 18 din lilipad babalik ng Pilipinas si Pangulong Marcos, pero bago niya tapusin ang kanyang unang pagbisita dito sa Russia ay dumalo muna siya sa isang business lunch at pagkatapos niyan ay magpapaunlak din siya ng panayam kasama ang mga Russian at Filipino media kung saan inaasahan natin na mabibigyang linaw kung ano nga ba ang pakinabang na makukuha ng Pilipinas sa pagpapalawig ng relasyon nito sa Russia sa kabila ng patong-patong na economic sanctions na itinataw ng Estados Unidos at ng European Union laban sa tinaguri ang pinakamalaking gigante ng Eurasia. Red. Kat, may mga side meetings ba o pagkakataon para pag-usapan yung geopolitics, yung posisyon ng Russia halimbawa dito sa West Philippine Sea? Dahil inaasahan natin na natalakay yan kanina doon sa opening session ng ASEAN at Russia, pero sa kasamaang palad ay closed door meeting yung naturang talakayan at hinihintay na lamang natin yung key points o yung summary na ilalabas ng pamahalaan sa isusunod na mga oras o minuto lamang. Then, Okay, antabayan na namin ang iyong update. Maraming salamat, Katrina Domingo mula sa Russia. Lahat sa Cavite ang tropang Sigabo. Yung sakali mga
Cavite, nagpapadrone si Jay Felipe. Jay, kamusta ang pagsalubong ng ating mga kapamilya dyan sa Etiba? Graduate, kasama mo na si Coco at si Julia ngayon. Medyo masikip yung lugar namin kasi nasa taas kami ng motorcade. Hello Coco, hello Julia. Nakita lang namin yung mga tao. Ayan, nag-aabang dito. Sila Coco and Julia. Nandito kami sa barangay Bacoor City, Cavite. At Cavite is Cavite talaga. Nagpakita ng all-out support ng mga kapamilya natin dito sa Etiba. Para kina Coco, kay Julia at mga co-stars na Sigabo. Mga bata, mga nanay, mga tatay, talaga all-out support sa buong co-stars. At kahit mainit yung panahon, nagkita kayo pawis ng mga bida natin. Pero synergy pa rin sila sa pagkaway, pagsayaw at all-out na performance dito sa Motorcade. Hindi pa tapos actually yung Motorcade. Nandito na kami sa last stop. Pero bago yan, kamusta yan? Pinapagawa yung Julia. Kamusta yung reaction na yung reception ng mga tao sa ganito sa kapitay? Alam mo, kanina natin, napakakilig kasi kami sa tao yun. Pero napakasarap sa pagkakamdam ko. Ramdam na ramdam namin sa kumahali yung bago. Ay, nakita ko kanina, yung pagkaalaga mo kay Coco. Yung pagpawin. Okay, nare-realize niyo ba na sa Lunes pa? Ang sigaw. Wala kayo sa ano, kanina, ramdam namin yung pagtalgas ng mga tao. Pero dahil napanood sa radio, ramdam namin yung excited sila. Kaya kami, ganadong-ganado kami. Dami namin na proud kami na ito na, finally, mapapalabas na namin yung Sigabo sa Lunes na po. Ang EP ng show, ano, kinalabas? Oo, huwag niyang kakalimutan yung bida na show natin. Coco Martin Sigabo po, February 7, 2024 na po. Ito na po, 8 p.m. Malapit na yung tunghayan ng maestro. Kanina, nagkaroon ng management preview. First 2 days ng Sigabo, o anong reaction ng mga boss? Honestly, kanina, maiyak kami ni Jules after. Kasi nagpalakpakan, nagtayuan. Siyempre, napakasarap sa pakiramdam, di ba? Yung parang mga boss mo, masiyahan, matuwasan sa proyektong pinaghirapan nyo. At proud ako sa lahat ng mga directors namin, sa lahat ng production. Kasi talagang pinaghirapan namin yung boss ko. Lalong-lalo na kasama ko itong boss ko. Okay, ilang linggo na tayo nag-iikot, nag-promote ko ako saan ba mapapanood ang Sigabo simula sa ito. Napakagandang balita kasi hindi na mahihirapan ang lahat ng mga Pilipino dahil ipapalabas na po ito sa TV5, sa OTV2, sa A2Z, sa Kapamilya Channel, sa Kapamilya Online Live, sa YouTube, saka sa iWatch. Lahat sa A2Z. Kaya sa lahat ng mga Pilipino, hindi na kayo mahirapan. Makikita nyo na gabi-gabi ang Sigabo. Sana po, samahan nyo kami. Ito yung gusto ko yung mas maraming makapanood. Oo, kaya hindi kasi talaga pinaghirapan natin to. At para to sa lahat ng mga Pilipino. Kaya sobra kami proud ito. Gusto namin na mapanood lahat ng mga Pilipino. Alright, good luck! See you! Meron pang motorcade ngayong weekend. Maraming salamat at diretso yan ang latest mula dito sa Bacoor. Balik sa inyo dyan sa studio. Congratulations, Coco Julia, at excited na tayo mapanood ng Sigabo sa Lunes na yan. Maraming salamat, MJ Felipe. Sa pagpabalik ng TV Patrol, peking pulis na nag-iimbento ng mga violations para makapangutong arestado. Truck na may kargang relief goods para sa mga apektado ng lindol, nahulog sa bangin. Isang linggo matapos sa malakas na pag-inig sa Mindanao sa bayang earthquake drill, isinagawa. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol! TTTCMM, numero 1 sa aksyon. Oras 6 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. TV Patrol sa TCMM at TCMM Teleradyo. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liberate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liberate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liberate Pro. Silverin plus multivitamins
Wala tayong Liverate Pro. May Liverate. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. TTTCMM. Número 1 sa aksyon. Tanggap po tayo ng pagulat mula sa ating Radio Patrol. Full report ng PNP CIDG sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo athletes posible nang maisumite sa Department of Justice. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Marlene Padiernos. Marlene? Sa mga prosecution na ko ay naasaw kay susumitan ng pinag-iba ng investigation ay Section 6 DOJ ang resulta ng kanilang investigation at naging kanilang rekomendasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athlete na sina Manuel Matraponia at Divine Adino sa Tipasalang Aurora. Ayon sa PIA Secretary John de Gramolia, 99% na kumpleto ang kanilang investigasyon sa kaso pero hinihintay pa rin ang pagharap ng resource person. Tuwad naman kinatawa ng serko na nagpupundo umano sa Ateneo Eagles at coaching staff ng Kumaran na bilang na si Coach Star Malvin na muling pinaraan na maaaring maipakonsep sa korte kapag hindi pa rin Continue straight at the first traffic light. General Jose Menestra Tatis Jr. Minamadali na rin nila ang investigasyon sa kaso kung saan pinagalaw na ang lahat ng mga investigador. Anya, sa ngayon, naratinig hazing at pabayaan ang posibleng tumbukin ng kanilang pagsisiyasat. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, TVMM. Maraming salamat, Radio Patrol, Marlene Padiernos. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Isenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareja. Basta may nangyari, nakareport agad sa TCMM. Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Blemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Blemex. TTTCMM. Número 1 sa aksyon. Kahit may edad na kami, masigla pa din. Tuloy lang sa activities. On the go! Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Artrisin. Para sa mga active adults, may Artrisin. Ang Artrisin ay unrelated type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artrisin. Let's go! Make your move, baby. Artrisin, get going! Umabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot. Ano magpuli ng sakit? Pinakasariwang mga balita. Tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan. Tatalakayin kasama ang witty fandom ng bayan. Peter Musi at Rica Lasso. Balita Tapatan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol sa Isbeta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging #1 cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Qatar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nauunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at nagdating mga idol dito ay chichika, kasama ang cute at lovable na papa, Papa Awel Plus, at Mama Joy Ho. Alam natin!
para i-impound, kaya napatawag na siya sa amo. Nakausap ni Representative Pimentel ang nagpakilalang pulis at sinabi ring isuhan na lang ng ticket ang driver. Tapos, kasi congressman ka? Ako ko. Nasaan ka ngayon? Ako na sa Congress. Bakit hindi ka nakasakay dito sa sasakyan mo? Ako pinasundo ko yung pinsan ko, si Doritro. Dahil may lakad kami. Ako ka lang ang pinagtawag na magsakay ng iba ang may-ari ng sasakyan. Ay, hindi. Dapat nakasakay ka rito. O ano? Anong ordinansa yan? Bago yan ah. Nagulta na ang mambabatas matapos sabihin ng kanyang driver na walang plaka ang gamit na motorsiklo ng suspect. Ano pa pangalan mo? Binigay niya Hernandez. Oo, Master Sergeant Hernandez. Ako, saan istasyon ka? At saka, sino heavy mo? Natawagan ko si Chief PNP kung tunay ka. Okay na, magbigyan ka na kayo. Pinapasira ng driver ko, okay na yan. Doon na natapos ang usapan at pinalis na ng suspect ang driver. Matapos naman ang higit 2 linggo, nabiktima si alias Juan. Kwento niya, nagkukulpuni sila ng kapya ng mga poste sa Congressional Avenue ng sitahin ng suspect. Hinanapan naman sila ng kung ano-anong dokumento, gaya ng permit mula sa City Engineering's office. Sabi niya, hindi ako nakipagtawanan sa'yo, hindi mo ba ako kilala? Ako si Master Sergeant Hernandez. Yun po yung pagkakano. Sabi, tawagan mo yung boss mo. Bukod sa nagpakilalang pulis, sinabi rin ng suspect na kamag-anak niya ang kapitana sa barangay at kilala siya ng station commander ng QCPD Police Station 15. Sabi niya, dadalhin niya ako sa istasyon. Sumama ako kasi, alam ko sir, walang nilabag yung, yung company namin eh. Sumama ako, sabi niya, yung istasyon na sinasabi niya, parte yung dinala niya namin. Hiningan umano sila ng 10,000 piso na naibaba sa 1,500 pesos. Dito na nagsumbong sa pulis ang biktima. Timbog sa entrapment operation ng suspect kasi sinubukan pang tumakbo. Sa pag-verify naman sa QCPD, NAPOLCOM at sa Traffic and Transport Management Department, lumalabas sa hindi pulis ang suspect, kundi dating traffic enforcer na nag-awol. Akala pa niya ng traffic violation, kahit naman kompleto yung permit ng mga ito, may gawa-gawa siyang mga traffic violation para lang makapalita. Then, i-pressure niya, intimidate niya, papakitaan niya ng firearm. Nakumpiska sa kanya ang replika ng handgun, ilang ID at traffic citation ticket. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Desidido ang mga biktima na kasuhan ng suspect na maharap sa mga kasong usurpation of authority, attempted kidnapping at grave coercion. Jeff Camaras, ABS-CBN News. Kapol sa video ang pagkahulog sa bangin ng isang truck na may kargang relief goods sa sitio Sinupang, Barangay Labuan, Don Marcelino, Davao Occidental. Sa video kita ang pagdire-diretso ng truck sa palusong na bahagi ng kalsada. Pero pagliko nito ay nahulog na sa bangin. Muntik pang tamaan ng truck ang kasunod na SUV, pero naiwasan nito ang sasakyan bago ito nahulog. Batay sa inisyal na investigasyon, galing Davao City ang truck at patungo sana ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. May karga itong relief goods para ipamahagi sana sa mga apektado ng lindol. Sinasabing nawala ng preno ang truck at nawalan din ng kontrol ang driver kaya nahulog sa bangin. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ng driver at pasahero ng truck. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Mahigit isang linggo mula nung inigin ng lindol ang Mindanao, nagsagawa po ng nationwide simultaneous earthquake drill ang pamahalaan. Bukod sa agarang aksyon, binigyan din ng mga opisyal ang ilang pang dapat paghandaan kapag abutan ng malakas na lindol. Nagpapatrol, Rafael Osan. Natunayan ng 7.8 magnitude earthquake sa Mindanao noong isang linggo na hindi lang dump, cover and hold ang kailangan gawin at patuloy na paghandaan. Sa isagawang nationwide simultaneous earthquake drill, binigyan din ng Office of Civil Defense na kabilang din sa kanilang titignan ay kung epektibo ba ang Command and Control System at Emergency Operations Centers o EOC sa mga rehiyon. Marami o manong aral ang pwedeng matutunan mula sa nangyari sa Mindanao. We need more equipment. We need more responders. So that's why we are
from different agencies and even from the community. We could say that we are prepared, but then we continue to improve our preparedness. Marami pa tayong kailangan gawin. We really need to improve on how people would describe when it comes to offshore earthquakes. Sa mga kababayan natin, nakita na nila na nagsisita yung dagat. May kumukuha pa ng cellphone at binibideo pa. Isa yan sa mas dapat natin paigtingin pa yung awareness ng mga tao living in coastal communities. Mahalaga rin para sa mga taga-Metro Manila na paghandaan hindi lang ang paggalaw ng West Valley Fault. May isa pa kasing senaryo na pwedeng mangyari, ang paggalaw ng Manila Trench. Nasa dagat ang Manila Trench sa kanluran ng Luzon, kaya may tuturing itong ocean earthquake. Yung shaking na mararamdaman mas mahina, pero intensity 8 pa rin. Pero ang kailangan nating pagandaan doon maliban sa paghuga, tsunami. Kaya niya magpakawala ng 4 meter tsunami kung nagkataon na high tide plus 2 meters, 6 meters, 2 floors. Pero doon sa mga probinsyang sa harap ng West Philippine Sea, 10 to 12 meters. Ayon sa mga eksperto, mag-iiba rin ang epekto ng lindol depende sa oras ng pagtama nito. Ang lindol sa Mindanao nangyari pasado alas 7:30 ng umaga. Marami ang wala na sa mga bahay at ang mga bata nasa flag raising ceremony. Pero iba ang posibleng mangyari kung gabi tatama ang lindol. It happens ng gabi, lahat tulog. Tapos hindi tama ang mga bahay na ipinapatayo. So this, it would result to more fatalities. The real challenge is making sure na sumunod tayo sa building code, lalo na sa mga gagawin pang mga bahay. Pero yung nauna ng mga bahay dapat ma-inspeksyon at matingnan kung kaya na mag-withstand. Sa huli kung ang bawat tao, komunidad at ahensya ay magiging responsable sa tutulong ito para mabawasan ang bilang ng mga masusugatan o mamamatay oras na muling tumama ang malakas na lindol. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Isang linggo matapos tumama ang coordinate na lindol sa General Santos City, hirap pa rin mapasok ang ilang barangay matapos masira ang ilang pangunahing lansangan. Nagamit po ng tulong ang ABS-CBN Foundation sa Liga Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga taga-barangay San Jose. Gumuhong kalsada, mga bitag sa lupa at mga sirang bahay ang ilan sa iniwang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa barangay San Jose, General Santos City. Isa ang bahay ng 30 taong gulang na si Nanay Jem sa mga nasira dahil sa lindol. Pagdating ng dito sa Triangle
Facebook Live. At pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagsimula na. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. TTTCMM, numero 1 sa aksyon. TV Patrol sa TCMM at TCMM Teleradyo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Lemex Forte Zero Pen Capsule. Maluwag ang pagkina, tinawang Lema, West Liberty, Lemex. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment in partnership with the 17th PMPC Star Wars Music brings the excitement of OPM music to you. The nominees for the Playtime Festival Award are Georgia, Phoenix, Win and vote for free at playtime.ph until June 22nd. Watch and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Wars for Music. Playtime Entertainment. Born for happiness. Ang galing! Pangmatagalan. Harap tayo ng Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. TTTCMM. Numero 1 sa aksyon. Tanggap po tayo muli ng pag-ulat mula sa ating Radio Patrol. Securities and Exchange Commission pinatawa ng multa ang isang lending company dahil sa hindi makatarungang pamamaraan ng paniningil ng utang. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert? Pinatawa ng Securities and Exchange Commission o SEC ang isang lending company dahil sa kontak ng kumpanya ang mga taong nasa contact rate ng nangangutak na hindi naman mga guarantor o co-maker ng loan. Labas ito sa panamunan ng SEC at sa Financial Products and Services Consumer Protection Act. Inuutos din ng komisyon sa kumpanya na itigil ang paniningil sa mga taong walang direktang pananagutan sa utang at itigil ang paggamit ng mga address bilang lugar ng koleksyon. Nag-ugat ang kaso sa reklamo ng isang borrower na nagsabing nagsagawa ang kumpanya ng collection activities na mirahan ng mga taong hindi naman kasama sa kanyang loan obligation. Dapat SEC, ipinagpatuloy pa rin ang kumpanya ang mga aktibidad na kabilang ng nakasulat na pagputol mula sa nangungutang. Dahil dito, tinatasan ng lending company na tuligin at pag-uwi ng mga polisiya nito sa magtingil at magsumite ng compliance report sa SEC. Pinatawad ng multang 50,000 piso ang lending company. Giit ng komisyon, dapat maprotektahan ng mga consumer laban sa pag-abusong paraan ng paniningil ng utang at maisukupan ang karapatang sinilakta ng utang. Ang lending company ng sigurado ito ang Radio Patrol, Vertisun, TCMM. Maraming salamat, Radio Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa TCMM Radio Patrol 30 at TCMM Teleradyo. Ako po si Amy Estareja. Ang oras, alas 7:16 ng gabi. TTTCMM. Numero 1 sa aksyon. This is where the best in the country group sing along. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus EDP Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only 3 will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus EDP Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Saya Plus Manalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, MB NCAP. Gambling for 21 years old and above. All gambling can be addictive. Know when to stop. Visit Responsible Gaming at Bangor.ph. Reggie sa TCMM. Kasama si Jean Castañeda. Hello mga kasabuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawin viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pagkuluhan. Umahataw sa inspirasyon at usapan. Ito na ang Pagkikinig ng Bayan. Trending sa TCMM. Kasama si Jean Castañeda.
Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasabuhay. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan. Jessica Maras at Martin Patiero sa SWAT Report. SWAT Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. In 90 meters, turn right. Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nila Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Bago na ang liderato sa Senado, pero tuloy pa rin ang bangayan. Ito'y matapos muling mag-Facebook Live si Senador Alan Peter Cayetano para buweltahan ang umano'y naunang patutsada ng ilang miyembro ng mayorya. Nagpapasol, Victoria Tulad. Tapos na ang Senate Leaks. Back to work na tayo. Ito ang direktiba ni bagong Senate President Sherwin Gatchalian sa kanyang unang press conference ngayong Huwebes bilang bagong leader ng Senado. Next few weeks ay ilalatag na namin mga GETAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Anya, back to work season na ang Senado. Sa ngayon ay hindi pa nakakausap ni Senate President Sherwin Gatchalian si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Pero sabi ni Gatchalian, bukas ang kanyang tanggapan at handa siyang makipag-ugnayan sa dating leader ng Senado. Pasado alas 3 ng hapon ng Huwebes nang muling mag-Facebook Live si Cayetano. Sinagot niya ang social media post ni Senador Panfilo Lacson na sinabing 700 million pesos ang nawala sa loob ng 28 araw na pag-upo ni Cayetano bilang Senate President. Sa panahon ito, ani Lacson, kabilang sa mga resulta ay gulo, barilan, pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa at session boycott. Sabi ko total, magaling mag-divide. Sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. 700 divided by 28 days is 25 million. Hindi naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado. Umanat din si Cayetano laban kina Senador Rafi Tulfo at Erwin Tulfo. Kasi magaling naman talaga sila mag-English eh. Nag-English lang naman po. Si Rafi Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila. Yung typing lang yun para kayo naman mang-English kay Alan. Kayo naman magkalat ng hindi totoo. Kayo naman magkalat ng ganito. On the road. Sabi ni Cayetano, ang grupo ni Gatchalian ang ayaw magtrabaho dahil mula May 11 ay hindi sila naglagay ng miyembro sa mga komite para hindi makakilos ang mga ito. Naniniwala si Cayetano na may ibang layunin ang mayorya sa pagpapalit ng Senate President. Gusto nyo, grupo nyo ang magpisa ng FO to the presiding officer. That's been very clear to us from the start. Diba? Noong February pa, nung ipepwesto natin si Senator Roland Regarda bilang Senate President, sinabi hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero number 2 lang pala yung impeachment. Ang number 1, yung cover-up dito po sa flood control. May buwelta rin si Cayetano sa mga bumabatikos sa kanyang pag-Facebook Live. Drop off lang po. Straight down. Floor Dilis. Sige po. Pagtulungan ang Senado sa investigasyon sa nangyaring balilan dito noong May 13. Nitong Miyerkules, sinabi ni Department of Justice Acting Secretary Frederick Pida na hindi under attack ang Senado. Taliwas, ang tingin ni Cayetano.
I don't want to discuss anything beyond what is coming out of that official report. In fairness to USAA and in fairness to the people involved. Sinabi rin ng DOJ na papapanagutin ang mga tumulong sa di umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. That's why sabi ko, kasama dapat sa investigation ang Senado. No? Kasi nga, dito nangyari at involved yung mga personnel ng Senado. But having said that, it has to be impartial. At kung merong mga personalities na nagkamali o personalities na merong direct involvement dito sa nangyari, then kailangan may accountability. So we will exact accountability as well. Para kay Gatchalian, dapat hayaan na sa mga otoridad ang investigasyon dahil hindi umano maaaring investigahan ng Senado ang sarili nito. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Umarangkada na ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aminado naman ang depensa at prosekusyon na nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo. Puyat na po yata. Sa Senado nagpapatrol, Salamat po. God bless po. anong pinanggagalingan Ingat po kayo. God bless. Double check po ang mga gamit po. Iwan po. Hindi yan idinetalye ng depensa at mga Teka po ma'am. pero kapwa nilang iginiit na normal ang hindi pagkakasundo sa ganitong proseso. Inibukas sa media ang pre-trial conference na inabot ng ilang araw. Umano rito ang House Prosecution Team, ang ilang private prosecutor at ilang miyembro Ayan, na-drop na natin sila. ni Vice President Sara Maraming Duterte. salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God Ito ang bless. unang beses na nagharap ang Alam po muna. prosecution at Pansamantala po. At tayo ay gagawa ng ibang Vice video President Sara Duterte. sa ating Sabi ng susunod na abogado mission. ng bise na si Attorney Michael Poa, Paalam po may muna. mga Pansamantala, hindi this is John, the Filipino channel ng inyong pangungkot. So, ayan, sobrang traffic. 1 hour and 27 minutes. So, naintindihan naman yan ng ating mission. At kahit pa paano binigyan tayo ng pampalubog loob, pandagdag gasolina. So, nagbigay ng 100 pesos. Malaking bagay. 1 litro. 1 litro din yan. Maraming salamat po kay ma'am. God bless po. Paalam po. Na dapat pag-agrihan in a pre-trial conference, which is yung na po yung proposed stipulations, statements of issues, etc. So wala naman pong ganong pagtaasan ng boses. both the prosecution and the defense